Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. At ngayong araw tatalakayin natin ang isang paksa na hindi na natin matatakasan. Ang mga bagyo ay mas lumalakas, ang init ay mas tumitindi, at ang kalikasan tila sumisigaw na ng tulong. Ito ang bagong krisis ng kalikasan, isang kwento ng pagkasira, pakikibaka at pag-asa ng sangkatauhan. Noong una, ang mga pagbabago sa panahon ay parang likas lang. May tag-ulan, may tag-init. Ngunit ngayon, tila wala ng balanse. Ang mga bagyong dati dumadaan lang. Ngayoy sumisira ng buong rehiyon. Hindi na ito basta natural. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na paggamit ng fossil fuels at pagsira sa kagubatan ay nagdulot ng mabilis na pag-init ng mundo. Ang mundong ating tinitirhan ay umiinit. Kapag tumaas ang temperatura kahit 1 degree lamang, nagbabago ang buong sistema ng klima. Mas matindi ang ulan, mas mainit ang tag-araw, mas malupit ang bagyo. Sa Pilipinas, nakaranas tayo ng record-breaking na init, matinding tagtuyot at biglaang pagbaha. Isang krisis na unti-unti nang kumakain sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang kalikasan ang biktima. Araw-araw, libu-libong Pilipino ang nawawalan ng kabuhayan dahil sa mga sakunang dulot ng klima. Ang mga magsasaka, hirap magtanim dahil sa tagtuyot. Ang mga mangingisda, hindi makalaot dahil sa maruruming tubig at bagyong hindi inaasahan. Habang nagbabago ang panahon, tumataas ang presyo ng pagkain, lumalalim ang kahirapan, at bumibigat ang pasanin ng mga karaniwang mamamayan. Ngunit sino ba talaga ang may kasalanan? Hindi ang kalikasan, kundi tayo rin mismo. Tayo ang nagputol ng kagubatan. Tayo ang nagpalabas ng usok sa himpapawid. At tayo rin ang nagbalewala sa mga babala ng siyentipiko. Ngunit ang tunay na tanong, may oras pa ba tayong baguhin ito? Hindi pa huli ang lahat. Sa iba't ibang panig ng mundo, kumikilos na ang mga bansa upang baguhin ang sistema. Mula sa malalaking kumpanya hanggang sa karaniwang mamamayan, may laban para sa kalikasan. Dito sa Pilipinas, dumarami ang mga kabataang lumalaban. Nagtatanim ng puno, nagbabawas ng plastik, at lumalaban sa polusyon. Maliit man, bawat kilos ay may ambag sa kinabukasan. Sa gitna ng unos, may pag-asa pa rin. May mga lugar na muling binuhay ang kagubatan. May mga komunidad na natutong gamitin ang solar at hangin bilang enerhiya. Ang pagbabago nagsisimula sa iisang desisyon, ang magmalasakit. Ang krisis ng kalikasan ay hindi kwento ng pagkatalo, kundi kwento ng pagkilos at pag-asa. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan. Hindi pa huli, basta't kikilos tayo ngayon. Ito ang Inside the Story PH at ito ang kwento ng ating planeta, ang kwento ng bagong krisis ng kalikasan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.